Mga kababayan, paano kung may sistema ang Pilipinas na kayang sumagupa sa mga fighter jet, cruise missile, drone, at maging sa mga precision-guided weapons bago pa man ito makalapit sa ating mahalagang pasilidad? At paano kung ang sistemang ito ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang air defense systems ngayon sa Asia at Middle East? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon dahil opisyal nang ipinahayag ng South Korean defense giant na LIG Defense and Aerospace na nais nilang maipasok sa Pilipinas ang kanilang Chang'e-2 o KM-SAM Air Defense Missile System para sa Philippine Air Force. Ang tanong ngayon, ito na kaya ang susunod na malaking hakbang ng Pilipinas para palakasin ang ating air defense capability? Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa kasalukuyan, patuloy ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Nakikita natin ang pagdating ng mga bagong radar, karagdagang FA-50 fighter aircraft, mga missile system, at iba't ibang kagamitan na layuning protektahan ang himpapawid ng bansa. Ngunit kahit gaano kalakas ang isang Air Force, hindi sapat ang mga fighter jet lamang. Kailangan din ng isang matatag na ground-based air defense system na magsisilbing unang depensa laban sa mga banta mula sa himpapawid. Dito pumapasok ang Chang'e-2. Ang Chang'e-2, na kilala rin bilang KM-SAM, ay isang medium-range surface-to-air missile system na binuo ng South Korea sa pamamagitan ng Agency for Defense Development at ginagawa ng LIG Defense and Aerospace. Dinisenyo ito upang harangin at pabagsakin ang iba't ibang uri ng airborne threats kabilang ang fighter aircraft, cruise missiles, unmanned aerial vehicles o drones, at iba pang advanced precision-guided munitions. Ayon sa mga available na impormasyon, mayroon itong engagement range na humigit kumulang 40 kilometro at interception altitude na nasa 20 kilometro. Ibig sabihin, kaya nitong harangin ang mga target bago pa makarating sa kanilang target area. Noong ika-23 ng Hunyo, inanunsyo ni Han Hil-soo, pinuno ng Asia-Oceania Office ng LIG Defense and Aerospace, na aktibo nilang itutulak ang pag-export ng Chang'e-2 sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalawak ng defense cooperation sa Philippine Air Force. Ang pahayag na ito ay lumabas kasabay ng lumalalim na ugnayang militar sa pagitan ng South Korea at Pilipinas. Hindi ito nangyari ng basta-basta lamang. Sa parehong araw, nagkaroon ng mahalagang pagpupulong ang mga opisyal ng Department of National Defense ng Pilipinas at ng Defense Acquisition Program Administration ng South Korea. Kasama rin sa usapan ang 9 na pangunahing Korean defense companies, kabilang ang LIG Defense and Aerospace, upang talakayin ang mga kasalukuyan at posibleng susunod na defense projects para sa Pilipinas. Kung susuriin natin ang kasaysayan ng defense cooperation ng dalawang bansa, makikita nating napakalaki na ng naging papel ng South Korea sa modernisasyon ng AFP. Mula sa FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, hanggang sa mga frigates, corvettes, at offshore patrol vessels ng Philippine Navy, isa na ang South Korea sa pinakamahalagang defense partners ng Pilipinas. Sa katunayan, marami sa mga pangunahing kagamitan na ginagamit ngayon ng AFP ay gawang South Korea. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit interesado rin ng Korean defense industry na makuha ang mga susunod na proyekto ng AFP. Ngunit bakit mahalaga ang Chang'e-2? Sa modernong panahon ng digmaan, hindi na sapat na magkaroon lamang ng mga fighter aircraft. Ang mga kalaban ngayon ay gumagamit na ng long-range missiles, swarm drones, at iba't ibang uri ng stand-off weapons na maaaring ilunsad mula sa malalayong distansya. Kung walang sapat na air defense network, maaaring maging vulnerable ang mga airbase, naval base, radar stations, command centers, at iba pang strategic facilities. Isipin ninyo ito, kahit mayroon kang pinakamodernong fighter jets, kung masisira naman agad ang iyong airbase dahil sa missile attack, malaking problema pa rin yun. Kaya sa maraming bansa, ang fighter aircraft at air defense missile systems ay magkasamang ginagamit bilang integrated defense network. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming bansa ngayon ang agresibong namumuhunan sa air defense systems. Sa kaso ng Chang'e-2, hindi lamang ito basta bagong sistema. Sa nakalipas na mga taon, lumawak ang export footprint nito sa Middle East at iba pang rehiyon. Naging malaking bahagi ito ng lumalaking tagumpay ng South Korean defense industry sa pandaigdigang merkado. Ayon sa mga ulat,
Lumaki ng malaki ang export revenue ng LIG Defense and Aerospace dahil sa pagtaas ng demand para sa Chang'e-2 at iba pang missile systems. Maging sa Southeast Asia ay tumitindi rin ang interes ng iba't ibang bansa para sa naturang air defense system. May isa pang dahilan kung bakit lalong napag-uusapan ang Chang'e-2. Sa mga ulat mula sa South Korea at mga defense observers, naging sentro ng atensyon ng sistema matapos ang mga balitang matagumpay itong nakagamit sa aktwal na operasyon sa Middle East. Bagamat may iba't ibang detalye at hindi lahat ay opisyal na nakumpirma, naging malaking usapin sa defense community ang umano'y mataas na interception performance nito laban sa mga missile threats. At alam naman natin na sa mundo ng defense procurement, napakahalaga ng combat credibility. Kapag nakita ng mga potensyal na customer na epektibo ang isang sistema sa totoong sitwasyon, mas tumataas ang kumpiyansa nila rito. Para naman sa Pilipinas, may malaking pangangailangan talaga para sa modernong air defense capability. Bagamat mayroon ng ilang air surveillance radars at missile systems ang bansa, marami pa ring eksperto ang naniniwalang kailangan ng mas malawak at mas integrated na air defense network upang mabantayan ang ating malawak na teritoryo at maritime domain. Hindi rin lihim na patuloy ang mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific region. Dahil dito, nagiging mas mahalaga ang pagkakaroon ng layered air defense system na may kakayahang tumugon sa iba't ibang uri ng banta. Kung sakaling ituloy ng Pilipinas ang pagkuha ng Chang'e-2, posibleng maging mahalagang bahagi ito ng mas malaking air defense architecture ng bansa sa hinaharap. Ngunit syempre, hindi nangangahulugan na sigurado na ang deal. Sa ngayon, malinaw lamang na nais ng LIG Defense and Aerospace na maisulong ang kanilang produkto sa Pilipinas. Tulad ng ibang defense acquisition programs, daraan pa rin ito sa masusing pagsusuri, technical evaluation, budget considerations, at approval process ng pamahalaan. Mayroon ding iba pang mga air defense systems mula sa iba't ibang bansa na maaaring ikonsidera ng Pilipinas. Kaya asahan nating magiging kompetitibo ang anumang procurement process na may kaugnayan sa future air defense requirements ng AFP. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw. Patuloy na lumalalim ang defense partnership ng Pilipinas at South Korea. Habang umuusad ang mga usapan tungkol sa mga fighter aircraft, naval vessels, missile systems, at iba pang kagamitan, lalong nagiging mahalagang partner ang South Korea sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At kung magtatagumpay ang LIG Defense and Aerospace sa kanilang layunin, maaaring isa sa mga susunod na makikita nating Korean-made defense system sa Pilipinas ay ang Chang'e-2. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung gaano kaganda ang missile system na ito. Ang mas mahalagang tanong ay kung ito ba ang pinakaangkop na solusyon para sa pangangailangan ng Philippine Air Force at ng buong Armed Forces of the Philippines. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Dapat bang ikonsidera ng Pilipinas ang South Korean Chang'e-2 Air Defense System? O may iba pa kayong nakikitang mas magandang opsyon para sa pagpapalakas ng depensa ng ating himpapawid? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa Philippine Defense Modernization at mga pinakabagong balita sa larangan ng seguridad at depensa.